Happy Sunday mga kaibigan. Okay, sa wakas, nalampasan na natin ang COVID-19. Nakaka-recover na tayo. But I'd like to share with you na mayroong isang deadlier virus kaysa COVID-19 na matagal nang nag-exist sa mundong ito at baka infected ka. Ako, I was infected with this virus noon. Ano yung virus na yon? Tinatawag ko na COVID-10. COVID-19 yung isa. Ito naman, COVID-10. From the word covetousness, greediness, self-centeredness. Isa pong spiritual virus yan. Ano yung 10 commandments? Yung number 10, do not covet thy neighbor's wife, thy neighbor's properties, and everything. Basically po, ang tao is greedy, covetous, self-centered. Delikado yan. Pag hindi mo ma-overcome yung virus na yan, you are living a miserable life. So, ako, paano ko napagtagumpayan yung covetousness? Mayroon pong keyword, SOS. Ang SOS, yun po, ginagamit na signal ng mga piloto, mga sa barko, kung delikado na sila, kailangan nila ng tulong, magpadala ng signal SOS. Okay? So, ang SOS may meaning yan, save our souls. Kasi, pag hindi natin mapagtagumpayan yung covetousness, greediness, self-centeredness, nako, we are doomed to hell. We need vaccine. Okay? So, ano yung vaccine na pamatay sa COVID-10, greediness or self-centeredness? Ito po, SOS din. Ang vaccine ko na nakapagtagumpay ko sa covetousness, SOS. Meaning, S, set biblical standard. O, offer thanksgiving. And then S is surrender to God. Yun ang aking SOS bakuna. Kaya napagtagumpayan ko ang covetousness. Okay, ano yung set biblical standard? Mayroong worldly standard, mayroong biblical standard. Ang worldly standard, yung akala ko noon, I am entitled to be happy. Akala ko noon, kailangan kong magkaroon ng worldly possessions. Pera, kailangan kong maging milyonaryo. Kailangan kong magkaroon ng mansion. Kailangan kong magkaroon ng magagarang sakyanan. Kailangan kong maging successful sa aking military career para maging maligaya ako. Kailangan mag-enjoy ako sa aking buhay. Kaya, nagkaroon ako ng maraming bisyo. Alak, sugal, babae, sigarilyo, whatever na magustuhan ko, kasi self-centered ginawa ko. And only to find out, nung sinusunod ko yung worldly standard, ang buhay ko napakagulo. Wala akong kaligayahan. Yung kaligayahan ko sa bisyo, temporary lang yun. Pag nagbibisyo, okay pa. Pag wala na, sumasakit ng ulo, sumasakit ang bulsa, ang relasyon naming pamilya hindi na maganda, muntik kaming nagkahiwalay na mag-asawa dahil yun nga, nagiging self-centered ako. So ano yung tamang standard? Biblical standard. Ang biblical standard is ganito. Ang lahat ng bagay pag-aari ng Diyos. Okay? So, kung gusto mo na maging maligaya, unahin mo paligayahin ang Diyos. Ano yun sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sinunod ko yun. Inuna ko na sundin ang kalooban ng Diyos. Not my will, but thy will be done. Lord, ano ang gusto mo? Sinunod ko. Nung sinusunod ko na yung kalooban ng Diyos, nako, nung napapaligaya ko na ng Diyos, doon ko naramdaman ang tunay na kaligayahan. J-O-Y, joy, di ba? Ang joy, nagkaroon ako ng real joy
because of this word joy, J-O-Y. Ano yung J? Jesus first. Inuuna ko ang Panginoon. Others, yung others next. I serve other people. Kaya tumutulong ako. Ano yung why? You or me. You last. Hinuhuli ko yung kabutihan ko, kaligayahan ko, whatever. Huli yun. Inuuna ko ang Diyos, inuuna ko ang ibang tao. Ako last, but as I serve God, I serve other people, doon ako nagkakaroon ng tunay na kaligayahan. Okay? So yun po, ang biblical standard is paligayahin mo ang Diyos, paligayahin mo, tulungan mo ang iyong kapwa-tao, and result of that, magkakaroon ka ng tunay na kaligayahan. Okay, next. Yung offer thanksgiving. Magpasalamat palagi in everything, give thanks. Ganun po ang salita sa Biblia. At mayroong kanta tungkol niyan, yung count your many blessings, and let me sing it for you. When upon life's pillows you are tempted, tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, say what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Yun po ang ginawa ko every time na ma-discourage ako, every time na something is wrong. Isipin ko lang, ano ba yung mga blessings ko natanggap sa Panginoon? Ang dami. Yung buhay, yung humihinga ka lang, paggising mo ng umaga, humihinga ka pa. Hindi ka papatay. Di ba dapat magpasalamat na tayo? Yung nakatulog ka ng mahimbing. Yung wala kang kinakatakutan, wala kang kaaway. Maganda yung relasyon nyo sa pamilya. Kahit saging lang, yung mga Bisaya, ganito ang naririnig ko. Kahit saging lang, basta labing-labing. Ganon, yung mga tao sa bundok, saging lang pagkain, kailang walang away-away sa pamilya, nakakainggit. Kumpara sa mga mayayaman na nagpapatayan dahil sa ari-arian. So, we have so much blessings nga dapat pasalamatan. Yun po ang isang technique para mawala yung covetousness or self-centeredness. And then last, surrender to God. Okay, kasi kung iisipin natin na we are living for ourselves at tayo ang hari, tayo ang master sa ating sarili, nako, you are doomed to destruction. Ang panawagan ng Diyos, ang kanyang offer, yung Matthew, basta may verse sa Matthew, come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Bibigyan tayo ng kapahingaan or kaligayahan kung tayo po ay luluhod, magsusurrender sa paanan ng Panginoon. Mayroong kanta niyan yung, ano ba yun? Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found the Lord. Ganun pa yun. So, we just surrender to God and you will see yung miracles. Para bang may sakit ka, cancer, na kailangan mong magpirma ng waiver para operahan ka ng doktor. At kung once na mayroon ka ng waiver, yun, ioperahan ka ng doktor, mag-oopera na. Ganon din ang Panginoon. Surrender to God. Okay? ABC. Ano yung ABC? Admit that you are a sinner. Ako, inamin ko, makasalanan ako, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili at I am doomed to hell. No, kung nung ituloy ko yung pagiging covetous ko, self-centered, at sarili ko lang pinapaligaya. So, I repented of my sins. I admitted that I am a sinner. And then B,
I believe, maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan. And letter C is commit or surrender our lives to God. Long time ago, mga more than 30 years, nung tinyenti pa ko, sinurrender ko na ang buhay ko sa Diyos. At sinunod ko ang kalooban niya. Gusto ko siyang paligayahin. And as a result, I am a very happy man, joyful man as of now, kasi yun na, nawala yung covet-10, nawala yung covetousness. Kaya whatever I have, these are blessings from God, and it's a joy for me to share it. Kaya nga itong ating vlogging journey, yung ating income, tutulong lang natin sa mga nangangailangan. So I hope na may naishare akong may lesson sa inyo ngayon na napagtagumpayan na natin ang COVID-19, dapat mapagtagumpayan nyo rin ang COVID-10. Paano? SOS. Set biblical standard. Let God be the center of your life. Paligayahin mo ang Diyos. Unahin mo ang kanyang kalooban. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo. Joy. Ano yung joy? Jesus first, others next, and then you last. And then offer thanksgiving. Palagi lang magpasalamat. And then surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. See you po next video.